yung kanilang video kaysa harapin ang argumento at itatama yung mali. Yun ang malaking posibilidad, mga kapatid. At hindi lang yan, yung tinatawag na damage control, pag-reset ng imahe. Maaring nakita niya na nagkaroon ng kahinaan ang argumento at mas madaling i-delete kaysa mag-public correction. Diba? Halimbawa, yung patawa-tawa niya na wala namang mabasa, wala namang tinatawag na division minister. Balikan natin ha. Meron kayong division minister. Division Dahil, minister. hinahanap nila ang salitang papa sa Saan mo naman Biblia, nakuha gusto na yan? letra por letra. Yan. So, eto'y napakahina na argumento. Patawa-tawanan lang ang terminong division minister sa INC. Saan nakuha? Di ba alam? Eto, Pasugo Magazine nila, nag-compose sa The Church Council. At itong Church Council, yun ang Economic Council of the Church of Christ. Ano ang nag-compose? Executive Minister as Presiding Officer, General Evangelist, Division Ministers. Yan. May Division Minister. Kaya, diyan pa lang nakita na napakahina ang argumento niya. Kaya mas madali piliin na i-delete na lang ang sagutan sa mga video kaysa mag-public correction. Kumusta? Welcome muli. Itong inyong lingkod, Wendell Talimong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At malapit na si Kabornok Factbusters PH maging 1,000 subscribers, mga kapatid. Matapos nahack ang kanyang channel, Factbusters PH, binura ng hacker dahil talagang natatakot sila sa mga argumento ni Kabornok. Kaya may bagong channel si Kabornok. Inaanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na mag-subscribe na sa link dito. At ang pangalawang channel din natin, nasa link dito, Pananampalataya at Katweran. Inaanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Makatulong kayo sa ating evangelization, mga kapatid. Kung ito'y i-share ninyo sa mga kapatid natin, mga Katoliko, para alam nila ang ganitong mga argumento sa kaibayo natin sa pananampalataya, lalo na sa Iglesia ni Cristo, no? Na gumagamit sa mga aklat Katoliko para pag-chap-chapin at mawala sa konteksto. So kung napansin ninyo, sa pagsagutan nitong tinig ng karunungan, meron talagang tinig. Pero iwan ko kung asan ang karunungan dito. Bakit? Imagine nang ginamit natin ang terminong division minister dahil hinahanap kasi nila yung salitang Santo Papa sa Biblia at di paniniwalaan pag di mabasa sa Biblia. Hinanap natin, asan ba yung division minister sa Biblia? Ba't may division minister kayo? Nakakatawa naman yung response. Bakit? Dahil ang salitang division minister daw, wala yan sa Iglesia ni Cristo. Totoo bang wala sa Iglesia ni Cristo? Kung totoong wala sa Iglesia ni Cristo, ang tanong, bakit nakasulat sa inyong Pasugo Magazine? Ibig sabihin, kayo ang walang alam sa nakasulat sa Pasugo Magazine. Tingnan niyo sa sagutan namin. Pero binura na ito na video.
Meron kayong division minister. Division Dahil, minister. hinahanap nila ang salitang Papa sa Saan mo naman Biblia, nakuha puso na yan? letra por letra. Saan mo nakuha yung division Ibalik minister? natin sa kanila. Yung division minister. Saan mabasa sa Biblia ang salitang division minister? Oh. Kung sinasabi nila na nakatala talaga si Felix Manalo, anghel. Oh. May mabasa ba sa Biblia na anghel si Felix Manalo? May ganun. Ang una ko naman tanong, saan mo naman napulot yung terminong division minister? Ano? Alam ko yung tinutukoy mo pero hindi Oh, so, alam niya daw, tama ba? Alam niya ang tinutukoy. Kung walang division minister sa inyo, ba't alam mo ang tinutukoy ko? Pero hindi daw umano, ganon ang tawag. nung division minister. Ano? Alam ko yung tinutukoy mo pero Hindi, silipin natin ang Pasugo Magazine nila. Ito, Pasugo Magazine nila, nagkumpos sa The Church Council. At itong Church Council, yun ang Economic Council of the Church of Christ. Ano ang nagkumpos? Executive Minister as Presiding Officer, General Evangelist, Division Ministers. Oh, yun. Sa Pasugo Magazine, pagkatapos, tawa-tawanan lang na walang division minister? Meron kayong division minister. division Dahil- minister. Natin kasi itong taong ito madaya ito Si Tampered nang kakatyan ng bahagi ng video mo tapos i-out of context niya kung ano yung sinabi mo. Yan yung ginagawa niya kadalasan kay Munting Kaalaman Grabe, matindi, ad hominem talaga. Ba't kaya gumagamit sila ng ad hominem? Alam nyo ba? Palagay natin kasi itong taong ito madaya ito Si Tampered nang kakatyan ng bahagi ng video mo tapos i-out of context niya kung ano yung sinabi mo. Yan yung ginagawa niya kadalasan kay Munting Kaalaman Ay dapat ipakita niya kung anong video niya o video ni Munting Kaalaman na isang iglesia ni Cristo din na pinutol at naging out of context. Halimbawa, yung video ni Munting Kaalaman na pinakita at sinagot natin, di ba sabi ni Munting Kaalaman, sangayon ka ba nun? Na sinabi ni Munting Kaalaman na si Felix Manalo, anghel, si Kristo ay tao, kaya si Felix Manalo ay higit kay Panginoong Hesukristo dahil nasa Biblia, mas higit ang anghel kaysa tao. Si Kristo ay tao. Si kapatid na Felix Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila, kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak si Kapelis Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Kapelis? Hindi po anghel si Kapelis sa kalagayan, kundi sa gampanin. Di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw ang anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia. Basahin natin Hebreo 2:9. Basahin ko Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. O, asan ang out of context dyan? Pero nawala na din ang video niya. Nakapagtataka. At di na tayo magtaka kung bakit itong mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya gumagamit ng ad hominem talaga pag sila'y sasagot. No? Ano yung ad hominem? Ang ad hominem ay isang logical fallacy, mga kapatid, kung saan inaatake yung pagkatao, pinipersonal. Sa halip na sagutin nila ang argumento, abay, ililihis nila sa personal na atake. Tulad sa sinabi niyang, Tampered, daya, ito, balikan natin mga kapatid ang kaniyang pahayag. Palagay natin kasi itong taong ito madaya ito Si Tampered. Oh, yan. Ad hominem talaga. Ilihis nila para hindi halata na mismo sila'y umanib sa Tampered na sikta.
Kaya ang tanong, bakit kadalasan, kahit na si munting kaalaman, gumagamit niya, sabi niya, wala naman siyang ipinakita, dami daw nag-comment, mas magaling daw umano siya magpaliwanag kaysa akin. Pero ang tanong, bakit nawala yung video din? Kaugnay sa sagutan natin. So, bakit ginawa nila itong tinatawag na ad hominem, mga kapatid? Dahil wala silang sapat na sagot sa argumento. Wala silang sapat na sagot sa argumento. Balikan natin. Yung sinabing walang division minister sa INC. Oh? Meron kayong division minister. Division Dahil, minister. hinahanap nila ang salitang papa sa Saan mo naman Biblia, nakuha sa yan? letra por letra. Saan mo nakuha yung division Ibalik minister? natin sa kanila. Yung division minister. Imagine, pinagtatawanan pa niya, saan daw umano nakuha ang division minister? Di mo ba alam, itong Pasugong Magazine na ito? Ito, Pasugong Magazine nila, nag-compose sa The Church Council. At itong Church Council, yun ang Economic Council of the Church of Christ. Ano ang nag-compose? Executive Minister as Presiding Officer, General Evangelist, Division Ministers. Oh, yan. Division Ministers. Pagkatapos sabihin, asan nyo nakuha yung Division Minister? At tatalakayin natin, bakit ba pinasinungalingan kahit na-publish sa kanilang pasugo? Balikan muna natin. Kadalasan mapansin natin gumagamit sila ng ad hominem, mga kapatid, isang logical fallacy. Dahil, bakit ginawa nila yan? Walang sapat na sagot sa argumento. Kapag malakas ang ebidensya, lalo na yung pinakita natin na nasa kanilang Pasugo Magazine, pinagtatawanan pa, wala daw silang division minister na nasa Iglesia ni Cristo. Oh. So, napakalakas na ebidensya, Pasugo Magazine nila mismo ang nagbuking sa kanila. Di ba? So, pag Pasugo Magazine, ay, kadalasan, dahil nabutata sa kanilang sariling Pasugo Magazine, ad hominem ang katumbas na ginagamit. At yung ad hominem kadalasan, sinungaling, mandaraya, walang unawa, kaysa sagutin yung argumento. Ba't sinabi na walang division minister samantalang nakasulat sa Pasugo Magazine? Ibig sabihin, taktika nila ang ad hominem para umiwas sa isyo. Ya? Ibig sabihin, defense mechanism lamang nila na sa halip amining may kahinaan yung paliwanag nila o kailangang magsaliksik ba? Totoo ba talagang may division minister sa Iglesia ni Cristo? O wala? At mas pinipiling siraan ang kredibilidad ng kanilang sinasagot sa pamamagitan ng ad hominem para magmukhang tama umano sila kahit mali sa punto. Yun ang kanilang taktika para sa kanilang audience. Kung para lang sa kanilang audience, hindi para sa katotohanan sa vlogging nila. So, mga kapatid, mahalaga talaga na sagutin nila ang punto ng maayos. Hindi gumagamit na lang ng ad hominem. Dahil yung makita natin kahit na si isang INC vlogger, di ba? Ad hominem din ang ginamit niya sa akin. At hindi umano ako dapat katiwalaan at paniwalaan dahil mandaraya ako. At para lang huminto sa pagsagot sa kanya, magkaano ba umano ang halaga ko na dapat hihingin dahil padalahan niya ako. So, magiging nakasanayan na estilo ng tinatawag na polemics sa ilang INC vloggers, mga kapatid.
Tao ang pinupuntarya dahil nahirapan sila sa argumento. Kaya kadalasan rinig natin, gawa-gawa lang ng tao ang Katoliko, impluensya ng demonyo, tradisyon lang ng tao. Alam niyo, yung estilo na yan po ay rhetorical style, hindi yon academic reasoning, mga kapatid. Ngayon, puntahan natin, kung mahina sa video niya, mahina ang argumento, walang kalatoy-latoy daw ang argumento ko. Ang nakapagtataka, kung mahina ang argumento ko, bakit deleted ang lahat na video niya? Nanatiling 4 na video hanggang isa na lang. Totally deleted talaga. Ngayon ang lahat ng mga video sa tinig na karunungan. See? Deleted. At ano ba ang posibleng dahilan kung ang mga video sa sagutan, mga kapatid, ay biglang binura? Alam nyo? Ito lang, posibleng dahilan kung bakit biglang dinidelete ang mga video sa sagutan. Posible, malaking reason, dahilan kung bakit binura, umiwas sa accountability. Kapag nahaharap sa maayos pero matibay na sagot, mga kapatid, lalo na kung matibay ang sources at lohika tulad sa ipinakita natin na sabi na, walang division minister, pero nasa Pasugo Magazine pala nila. Saan mo yan kinuha? Pero lilitaw na parang wala silang alam sa kanilang Pasugo Magazine. So, kaya, dahil napagtanto nila na mas matibay ang argumento at mas mahina ang kanilang argumento, mas pinipili na lang burahin, i-delete yung kanilang video kaysa harapin ang argumento at itatama yung mali. Yun ang malaking posibilidad, mga kapatid. At hindi lang yan, yung tinatawag na damage control, pag-reset ng imahe. Maaring nakita niya na nagkaroon ng kahinaan ang argumento at mas madaling i-delete kaysa mag-public correction. Di ba? Halimbawa, yung patawa-tawa niya na wala namang mabasa, wala namang tinatawag na division minister. Balikan natin, ha? Meron kayong division minister. Division Dahil, minister. hinahanap nila ang salitang papa sa Saan mo naman Biblia, nakuha sa yan? letra por letra. Yan. So, eto'y napakahina na argumento. Patawa-tawanan lang ang terminong division minister sa INC. Saan nakuha? Di ba alam? Ito, Pasugo Magazine nila, nag-compose sa The Church Council. At itong Church Council, yun ang Economic Council of the Church of Christ. Ano ang nag-compose? Executive Minister as Presiding Officer, General Evangelist, Division Ministers. Yan. May Division Minister. Kaya, diyan pa lang nakita na napakahina ang argumento niya. Kaya mas madali piliin na i-delete na lang ang sagutan sa mga video kaysa mag-public correction na nasa Pasugo pala nila yan. At hindi lang yan. Isa sa mga dahilan, takot sa tinatawag na fact check o report. Kapag may misinformation, ad hominem o paninira, posible ring inaalis ang video para maiwasan ang sanksyon ng platform. So, may pagkakataon din, mga kapatid, na bakit dinidelete yung mga video, napagtanto sa mga pagkakamali. At ang pag-delete ng mga video ay unang hakbang para i-correct yung pagkakamali. So ang mas mahalaga, kung sa argumento ay
Nasagot ba o hindi? Kung hindi nasagot, mas mahalaga sa kanila ang katahimikan. Mananahimik na lang kaysa mahabang paliwanag kaugnay diyan. Di ba? At tandaan natin, ang katotohanan ay hindi natatakot sa anumang tanong. Talakaya, ang pag-uurong ng walang paliwanag ay nag-iiwan ito ng maraming tanong kaysa sagot. Bakit ba dinilit ang mga video? Ngayon, balikan natin ang argumentong division minister, wala daw. Meron kayong division minister. Division Dahil, minister. hinahanap nila ang salitang papa Saan sa mo naman Biblia, nakuha sa yan? letra por letra. So, manak- No, saan nakuha, di ba? At malinaw naman. Ito, Pasugo Magazine nila, nag-compose sa The Church Council. At itong Church Council, yun ang Economic Council of the Church of Christ. Ano ang nag-compose? Executive Minister as Presiding Officer, General Evangelist, Division Minister. Shout out daw kay Muslim Islam. Hello, maraming salamat Muslim Islam, no? Sa pag subaybay. Okay. Ituloy natin, no? Dito tayo sa Division Minister. Dahil ang resulta kasi dito mga kapatid sa kanyang paliwanag, paliwanag versus dokumento. Alam naman natin na ang Pasugo Magazine ng INC ay opisyal na publikasyon ng INC. So kung makita natin ang actual na issue o pitch sa mga kapatid at pahina sa Pasugo Magazine na may nakasulat na division minister o sino ngayon ang nabutata. Ito, Pasugo Magazine nila, nag-compose sa The Church Council. At itong Church Council, yun ang Economic Council of the Church of Christ. Ano ang nag-compose? Executive Minister as Presiding Officer, General Evangelist, Division Ministers. Yan. Napakalinaw sa pahayag sa kanilang Pasugo Magazine. Mas mabigat ito na ebidensya yung nakasulat kaysa salitang binabawi o binabago sa kasalukuyan na sabihing wala namang division minister sa INC. Saan nyo ba yan nakuha? Yun ang tinatawag dokumento versus paliwanag. Ang Pasugo ay opisyal na publikasyon ng INC. Mabigat ito na ebidensya na nakasulat. Kaya, yun ba ang dahilan kung bakit binura ang lahat ng mga video sa channel niya? Magkaproblema talaga sa tinatawag na selective denial, mga kapatid. Kapag pinasinungalingan yung isang termino, tulad ng terminong division minister, malaking problema yan. Bakit? Kung mali ang terminong division minister, at hindi totoong gumagamit ang Iglesia ni Cristo at wala ito sa Iglesia ni Cristo, ang tanong, bakit nakasulat na ilathala sa Pasugo Magazine na ipinakita natin sa inyo? Ibig sabihin, may dalawang posibilidad lang mga kapatid. Ano yung posibilidad na yan? Una, mali ang terminong division minister. Pero, pinayagang ilimbag ng sentral dahil nakasulat sa kanilang Pasugo. Pangalawa, tama ang nakasulat noon. Pero, malaking posibilidad na binabago na nila ngayon ang posisyon. So, parehong seryosong issue ang dalawang ito mga kapatid. Pero, ang problema dito ay kaugnay sa doctrinal
consistency. Bakit? Kung ang pinagtatalunan natin ay ang yung division minister at ito'y bahagi sa aral ninyo na sa hierarchy may division minister, so ibig sabihin, nagpatuloy ito sana ngayon. Pero bakit nawala kung totoong sinabi ni tinig ng karunungan na nawala umano? Wala umano. Di ba? Ang aral dapat pare-pareho. Hindi ito dapat nagbabago depende sa sitwasyon o sa kritisismo. Kapag ang nakasulat sa pasugo noon ay itinatanggi na ngayon, natural lang. May tanong tayo. Alin ba ang dapat paniniwalaan ng mga miyembro ng INC? Ang dating opisyal na aral na talagang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine? Anong nakasulat sa Pasugo Magazine? Ito, Pasugo Magazine nila. Nag-compose sa The Church Council. At itong Church Council, yun ang Economic Council of the Church of Christ. Ano ang nag-compose? Executive Minister as Presiding Officer, General Evangelist, Division Ministers. So inulit natin, nasa Pasugo Magazine. Pero, pinagtatawanan lang niya. Meron kayong Division Minister. Division Dahil, minister. hinahanap nila ang salitang Papa Saan mo naman nakuha yan? Letra por letra. Saan mo nakuha yung division Ibalik minister? natin sa kanila. Yung Division Minister, saan mabasa sa Biblia ang salitang Division Minister? Kung sinasabi nila na nakatala talaga, si Felix Manalo, anghel. May mabasa ba sa Biblia na anghel si Felix Manalo? May ganun. Ang una ko naman tanong, saan mo naman napulot yung terminong division minister? Ano? Alam ko yung tinutukoy mo pero hindi yun ang tawag dun. Kaya mga kapatid, ang simpleng pagsisinungaling o pagdistansya sa sariling publikasyon ng INC, alam nyo, anong resulta dyan? Makasisira yan ng kredibilidad. Hindi sa isa lang INC vlogger, kundi pati na sa institusyon mismo ng INC na tinatag ni Felix Manalo. Malinaw ang ebidensya na nakasulat sa Pasugo Magazine na paulit-ulit nating ipinakita. At itinatanggi ito ngayon. Kaya, makatarungan lang na itanong natin, may inconsistency ba sa loob ng INC kaugnay lang sa hierarchy na ipinakita natin na tinatalakay natin pagkatapos tinatawanan lang ni tinig ng karunungan? O talaga bang di niya alam na meron palang division minister noon, so ibig sabihin may tinig? Pero iwan ko sa karunungan dahil di niya nakita at nasilip sa kanilang Pasugo Magazine. Kaya hindi patas mga kapatid na pagtatawanan lang ang isyong ito at pasinungalingan na walang terminong division minister sa INC, na ang terminong division minister mismo aprobado na ilimbag sa Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, punta tayo sa argumento nila. Alam nyo, sabi niya, ang simbahang Katoliko daw ay tulad daw ito sa jeepney na naasimbol. Ito mga kapatid. Palagay natin, kasi itong taong ito, madaya ito eh. Si Tampered, nang kakatyan ng bahagi ng video mo, tapos i-out of context niya kung ano yung sinabi mo. Yan yung ginagawa niya kadalasan kay Munting Kaalaman eh. Pero liliwanagin namin, ipalagay lang natin na merong mababasa na Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Mateo 16:18 ng Confraternity Version. Nasagot na natin yung pamimersonal. Ngayon, dito naman tayo sa
tinatawag na Santa Iglesia Apostolica Katolika dahil di nila matanggap na may isang salin na nabasa natin yan. At di din nila matanggap na may ibang mga salin din na nabasa natin yan. Pero hinanap nila ang letra por letra. Pero ito ang argumento niya. Palagay natin na merong mababasa. Tama ba ang salin kung ganun ng confraternity version? Bakit namin yan ang itinanong namin sa inyo mga kababayan? So, bakit yan ang itinanong daw sa namin? So, dito pa lang sa terminong namin, mga kapatid, makita na natin na kumakatawan siya kahit sa kanyang vlog, sariling vlog ito, kumakatawan siya sa Iglesia ni Cristo. Diba? Bakit sinabi namin? Di kumakatawan siya sa Iglesia ni Cristo. Okay. Una, ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, para sa inyong kaalaman, 17th century lang na-formalize. Yan ang problema. Para sa kaalaman, ang Iglesia Katolika daw, 17th century lang na-formalize. Nako, magka-problema tayo dyan. Bakit? 17th century na-formalize. Alam niyo, ginagamit nila ang argumento kasi mga kapatid. No? Anong argumentong ginagamit nila? Yung nakasulat sa Discourses on the Apostles' Creed. Ano po ba ang nakasulat sa Discourses of the Apostles' Creed? Ang nakasulat diyan ay in 1870 sa pahina 191, yon ang kadalasan nilang ginagamit mga kapatid. Pakita natin sa inyo ang nakasulat. Ito ang ginagamit nila. No? In 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the One Holy Catholic Apostolic Church, as descriptive of Christ Church. Yan. Kaya, dahil in 1870, at the Vatican Council, the bishops assembled unanimously decided upon this official name, the One Holy Catholic Apostolic Roman Church. At ano ang argumento niya? 1870. So therefore, 17th century lang daw umano. 17th century, ginamit ang terminong Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Bakit? 17th century. Dahil sa aklat, in 1870 at the Vatican Council, the bishops assembled unanimously decided. Tanong! Kaya nga, siguradong isa ito sa dahilan kung bakit binura mga kapatid. Bakit? Yun bang 1870? 17th century ba yan? Ano sa palagay ninyo? Para yatang history at tinatawag, salungat sa history, salungat pa sa calculation ng mathematics. Mathematics. Ano sa palagay niyo? Yun bang 1870? Nasabi niya, yun daw umano ay 17th century. Sige nga, comment kayo mga kapatid. Tama ba ang sinabi niya na ang 1870 ay 17th century daw? Kaya dyan pa lang. Grabe, maling-mali na, di ba? Dahil ang 1870, ano na yan na siglo? 19th century na yan. 19th century na yan. Hindi yon ang layo. Balik natin Ano daw? Iglesia Katolika Apostolika Romana, para sa inyong kaalaman,
17th century lang na-formalize. 17th century lang kadalasan o umugong na ginagamit ng simbahan. Hindi po yan ginamit, yung buong pangalan na yan, 17th century pababa. Sapagkat ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, sabi na rin ng ministrong nakipagdebate dito kay Mr. Tamperd, ang pangalang yan ay parang assembled na jeepney. Oh, bago dyan mga Yung kapatid. Iglesia, Yung assembled na jeepney na argumento nila, no? Na para daw assembled na jeepney ang argumento. Tama ba na argumento na ang simbahang Katoliko ay parang assembled na jeepney? Mali na analogy. Bakit maling-mali na analogy? Iyon ang binanggit ni Ramel Parba at itong munting tinig ng karunungan daw na binura na niya ang lahat ng mga video na ang simbahang Katoliko ay parang assembled na jeepney. Si Parba, sinabi niya parang assembled na bike. Oh. Bakit maling analogy itong assembled na jeep, mga kapatid? Dahil ang assembled na jeep ay binubuo ito ng iba't ibang pisa na walang iisang pinagmulan, di ba? Pwedeng baguhin ayon sa gusto ng gumagawa. Bakit sinabi kong mali na analogy? Ang simbahang Katoliko ay may iisang pinagmulan. Ang ating Panginoon Jesucristo San Mateo Kapitulo 16-18. May tuloy-tuloy na identidad, mga kapatid, mula sa mga apostol hanggang ngayon. At ang mga konsilyo ng simbahang Katoliko, hindi ito ang pag-imbento ng bagong pananampalataya, kundi pagpaliwanag at pagtatanggol sa iisang pananampalataya na minana mula pa sa mga apostol na inaatake ng mga heretiko. Kaya, napakamaling analogy, false analogy, ang tinatawag na assembled jeepney. Bakit? Halimbawa, yung argumento nila, the word Catholic was first used by St. Ignatius, therefore St. Ignatius was the founder of the Catholic Church. Mali! Bakit? Pasugo Magazine nila mismo nagsabi, ito, Pasugo, Marso, Abril 1987, page 4, Philjon 20s. I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the first century. O di niya matutulan ang katotohanan na ang simbahang Katoliko na umiiral ngayon ay maipabalik sa unang siglo. Kung ang simbahang Katoliko nagkaproblema ang INC dyan, mga kapatid, kung ang Iglesia Katolika ay itinatag ni San Ignacio, itrace si San Ignacio sa Pasugo Magazine nila, alagad siya ni San Juan Apostol. Kung kailan umiiral si San Ignacio, taong 107 Anno Domini, diba? 110, pinatay siya. Mga kapatid, the word Catholic was first used by St. Ignatius in order to distinguish between the true church founded by Jesus Christ and the false churches, the schismatic churches. 107 Anno Domini. So, therefore, si San Ignacio, ikalawang siglo na. Kung si San Ignacio, ikalawang siglo na, ano itong sinabi ni Philjon Fuentes sa kanilang Pasugo Magazine, Marso, Abril 1987, page 4. I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the first century. O di, nagkasalungatan na naman sila. Diba? Yun, nagka-problema tayo dyan. Dahil nagkasalungatan na. Okay, tuloy natin si tinig ng karunungan sa kanyang argumento. Apostolika Romana, sabi na rin ng ministrong nakipagdebate dito kay Mr. Tamperd, ang pangalan yan ay parang assembled na jeepney. Ang pangalan, bakit daw na
ang pangalan ng Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana ay parang assembled na jeepney. Bakit? Yung iglesia, yung katolika, ibang taon ikinapit sa pangalan nila. Yung apostolika, ibang panahon din nang idagdag nila. Yung katolika romana, ibang taon din ikinabit para madagdag. So, iyon ba ang assembled jeepney para sa INC? Lalo na iyon ang argumento ni Ramel Parba. Pag mag-assemble ka ba ng jeepney, ang mga pisa, iba't ibang taon, idadagdag sa naturang sasakyan? Ganon ba? Mali na argumento, mga kapatid. Ano ba talaga ang papel ng konsilyo ng simbahan? Tandaan ninyo, ang simbahang katoliko, mga kapatid, nauna na ang konsilyo bago pa nabuo ang Biblia. Sa Jerusalem Council, year 50, Anno Domini, mabasa yan sa Gawa Kapitulo 15, mga kapatid. So, balikan natin. Ano ba ang papel ng konsilyo? Ang konsilyo ay hindi naglikha ng bagong aral. Ulitin ko, ang konsilyo ay hindi naglikha ng bagong aral. Ang konsilyo, ang ginawa niya, paglilinaw ng aral kapag may mga kumontra dito, kapag may mga lumilitaw na erehe, kaya nilinaw ang aral. Halimbawa, isa sa mga aral na nilinaw ng simbahang katoliko, nakasulat yan sa pasugo ninyo. Anong aral na nilinaw sa konsilyo nakasulat sa pasugo magazine? Ito, di nyo ba yan alam? 1951, Pasugo Magazine, pahina 27, nakasulat yan. Ito ang sinabi. Ang konsilyo ng Trento noong 1946 ay naghayag na ang lahat na aklat sa matanda at bagong tipan ay nasa Bibliang Katoliko, na nasa Bibliang Katoliko ay mga banal, pinapatnubayan at naaayon sa batas. Yan. Ang tanong, di ba tinanggap nila ang tinatawag na Biblia, luma at bagong tipan? Ibig ba sabihin, noong 1946 pa, nag-imbento ang simbahang katoliko ng luma at bagong tipan? At kung ang simbahang katoliko ay nag-imbento ng luma at bagong tipan, ba tinanggap nila yan? Nagkaproblema talaga sila sa kanilang argumento. Hindi lang yan. Nakasulat din sa kanilang Pasugo Magazine. Ito. Mabasa ninyo. Ang mga batas, close parenthesis, ng Iglesia Katolika na mataimtim at maingat na sinisiyasat at tinitiyak ng konsilyo ay siya ring nasa mga talaan ng mga banal na aklat na inihayag ng mga konsilyo ng Florencia noong taong 1441, Cartago noong taong 397, Hippo noong taong 393, Laodicea noong taong 363, at ng mga Papa Inocencio noong taong 401, Hormidas noong taong 514, 523, Gelasius noong taong 492-496, at ng Papa Damaso noong taong 366, 384. Nasa Pasugo Magazine nila yan, mga kapatid. No? So, ibig ba sabihin, ang simbahang katoliko nag-imbento, nag-asimbol ng Bible dahil sa konsilyo na yan? Kaya maling unawa. Katulad lang ito, mga kapatid, para maunawaan ninyo. Ang deklarasyon ng konsilyo sa simbahang katoliko, katulad ito sa hukuman. Ang hukuman,
Hindi yan gumagawa ng bagong batas tuwing may desisyon. Ina-apply at nililinaw lang ang umiiral na batas. Ganon ang deklarasyon ng Simbahang Katoliko. Kaya, yung sinabi nila na imbento lang ng konsilyo, therefore, parang jeepney daw, mali na analogy. Bakit? Kung susundin natin mga mahal na kapatid ang lohika ng INC, ng mga ministro at mga ngaral, babalik sa kanila ang argumento. Kung sasabihin nilang, hindi pwedeng totoo ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana dahil idiniklara lang yan ng konsilyo sa iba't ibang panahon, parang a symbol jeepney. So, kung yun ang kanilang panahon, argumento, dahil hindi nila matanggap ang pag-develop sa doktrina, hierarchy, sa paglipas ng panahon, lalabas na hindi pwedeng gagamit ang INC ng salitang Bible. Di dapat sila. Bakit? Dahil ang salitang Bible, idineklara yan ng Simbahang Katoliko. Dapat, hindi din sila gagamit ng chapters and verses sa Bible. Bakit? Idineklara yan ng Simbahang Katoliko. Dapat, hindi sila gagamit ng Bible canon. Bakit? Idineklara na ng Simbahang Katoliko. At dapat hindi sila gagamit ng New Testament. Bakit? Dahil ang New Testament, idineklara yan ng Simbahang Katoliko. At dapat hindi sila susunod ng kalendaryo. Bakit? Dahil ang kalendaryo, Gregorian calendar, idineklara yan ng Simbahang Katoliko. Dapat hindi sila gagamit na ang Sunday ay Domingo. Dahil ang Sunday, mula sa salitang Latin, Dies Solis, binago yan ng simbahan na Dies Dominica. Sa Spanish, Domingo. Sa English, Lord's Day. So nagka-problema talaga ang INC. Di ba? Kaya, itong tinatalakay natin mga kapatid, Bible chapters, verses, Bible canon, New Testament, kalendaryo, yo'y kabilang sa development ng simbahan sa kasaysayan.